Kamustahin natin ngayon ang lagay ni Andrea kasama si Mobile Journal, Yeda Pascual. Yeda, nakakalungkot na ganito ang sitwasyon ni Andrea, no? Tapos nakakatanggap pa siya ng kaliwat ka ng panunukso. Kanino ba talaga galing itong pambubuli sa kanya? Pops Ray, talagang simula pagkabata, si Andrea talagang tampulan na daw siya ng tukso, ng pambubuli. Actually, iba't ibang tao eh. Merong mga taga sa kanila, merong iba't ibang mga bata, ka-school niya, mga kaklase niya. Actually, sabi niya nga, hanggang ngayon na may anak na akong isa, 21 years old na ako, hindi pa rin maiiwasan na meron talagang mga nambubuli. At saka ito pa, Pops Ray, hilig niya rin kasi online na mag-live, mag-TikTok. Wala daw talagang ligtas kahit sa mga comment section, talagang kung ano-ano yung pinagsasabi sa kanya ng mga tao. Kaya talagang nung na-interview ko siya, Pops Ray, talagang naluluha siya, naging emotional siya kasi talagang hindi daw biro yung kanyang pinagdaanan. Matagal na rin, Yeda, ito nga nangyaring aksidente kay Andrea, no? Bakit hindi pa naipagamot noon? Pops Ray, balikan natin yung nangyari kay Andrea, 2007, mga around 8 p.m. daw noon. Nung natapunan siya nung kanilang gasera na nakalagay doon sa bote nung sardinas, ng lata na may laman ng gas at saka ng thinner. Natapon sa kanyang liig. Yes. Nung mga panahon kasi na yun, Pops Ray, talagang hirap daw yung lugar nila na talagang kapag ka mga ganong oras, wala nang sasakyan. So around 8 p.m., kinaumagahan lang siya nadala sa ospital. So factor din kasi yung haba nung panahon na inantay bago siya na-respondihan, nagamot, yung kanyang lapnos nga sa kanyang katawan. Kaya talagang lumala siya. Tsaka, Pops Ray, talagang hirap sila sa buhay simula noon hanggang ngayon. Kaya hindi siya maipagamot ng kanyang mga magulang. Yada, sabi ng doktor, pwede pa raw may ayos ang sitwasyon itong si Andrea. No? Magkano naman ang nakikitang gagastusin dito? Ayun, tama ka dyan, Pops Ray. Talagang may pag-asa pa naman, sabi ni Doc. Yun nga lang, medyo talagang madugo yung gastusin. Kung sa private hospital, aabot ng mga 300 to 500,000 pesos kasi multiple procedures nga daw talaga yung gagawin sa kanyang muka. Pero payo naman ni Doc kay Andrea, pwede naman siyang pumunta sa mga government hospital kasi ang kinakailangan niya lang maghanap siya ng surgeon na talagang bihasa doon sa pag-opera sa mga taong nasunugan. So kung taga Sarangani siya, Pops Ray, pwede siyang pumunta sa Southern Philippine Medical Center sa Davao. Isa yan sa pinakamalaking government hospital sa Mindanao. May malaking burn clinic sila doon. Yes, na talagang mga eksperto na makakagamot doon sa kanyang sitwasyon. Correct. Nasaan ba ngayon si Andrea at ano ang pinagkakakitaan ng kanyang pamilya? Pops Ray, nasa Sarangani siya, housewife siya, meron siyang isang anak, at yung kanyang mister ay construction worker, samantalang yung kanyang mga magulang ay nangangahoy daw. So ayun talaga yung kanilang hanap buhay, kaya talagang hindi sila makakuha o makaipon ng pinansyal na ipantutustos sa kanyang gamutan. Paano kung hindi pa rin na maging sapat ang kanilang pondo at matagalan pa bago makaipon? Paano maoperahan itong si Andrea? Pops Ray, inassure naman ni Doc na kahit na matagal na nga yung nangyaring insidente, mahihirapan gawin yung kanyang operasyon pero kayang gawin. So talagang malulunasan. Talagang ang problema lang talaga dito, Pops Ray, pinansyal. Kasi anytime po pwede naman gawin yung operasyon pero syempre kailangan nila ng budget. Kailangan may pera. Okay, maraming salamat. Mobile Journal, Yeda Pascual.